The New Ark, ang bagong arko. Sa panahon ngayon, dapat isipin ng bawat tao kung saan ang perpektong lugar sa mundo upang makaligtas sa pagdating ng kadenang parusa. Ang kadenang parusang ito ay ang walang tigil na parusang igagawad ng Diyos sa sanlibutan. Walang tigil dahil sobra na ang galit ng Diyos sa mga taong walang humpay na gumagawa ng kasalanan. Oo nga't protektado tayo ng Diyos saan man tayo naroroon. Subalit hindi pa siya bumababa o hindi pa nangyayari ang second coming. Sa palagay mo, saan kaya niya titipunin ang kanyang mga tupa sa panahon ng pagbagsak niya ng matinding parusa? Hindi karaniwan ang kaninang parusa, kaya dapat hindi rin karaniwang kanlungan ang dapat nakalagyan ng mga alagad niya upang sila'y mailigtas. Ang Diyos ay perpekto. Sa pamamagitan ng kanyang walang kapantay na kapangyarihan ay gumawa siya ng isang perpektong gusali na hindi nasisira ng kahit anumang sandatang ginawa ng mortal na tao. Ito ay walang iba kundi ang bagong arko na binubuo ng 500 palapag. Walang ibang makakapasok dito maliban sa kanyang mga tagasunod. Ito ay isang mahiwagang gusali na inihanda ng Diyos para sa mga taong taos-pusong sumusunod sa 10 kautusan. Ipinakita ito noong 2015 sa mahiwagang picture ni Maria Amparo. Ito'y napakalaki at kamangha-mangha at ang ningning nito ay makikita sa buong mundo kapag inihayag na ito. Hindi ito anyong barko dahil hindi malaking baha ang pinakahuling parusa sa buong mundo. Bago mangyari ang pinakahuling parusa ng mundo, ay titiyaking nasa loob na ng New Ark o mahiwagang kanlungan ang mga nasa Golden Scroll o talaan ng mga pwedeng makapasok sa New Ark. Ang scroll na ito ay hawak na ng mga archangels. Ang mga taong malapit lang sa New Ark ay pipila sa harap ng pintuan nito at ang mga nasa malayo ay susunduin ng mga anghel upang sila ay pumila rin sa harap ng pintuan. Kaya hindi dapat mag-alala kahit dumating man ang kadenang parusa dahil may New Ark na kakanlong sa mga karapat-dapat. Ang kailangan lang gawin ay maghanda. Ihanda ang sarili. Kalinisan ng puso at kaluluwa ang kailangan upang makapasok sa bagong arko. Kung sakaling ikaw ay hindi nakatala sa sinasabing scroll, ito'y nangangahulugang hindi ka naghanda at binaliwala mo ang mensaheng ito at ang 10 kautusan. Sakali mang hindi ka naniniwala o nag-aalinlangan ka tungkol sa mensaheng ito, ay mangyaring magdasal ka at itanong mo sa Holy Spirit at damhin mo kung ito ay katotohanan o hindi. Kung hindi ka naman naniniwala ay huwag nang magsabi ng masasama laban dito dahil may tiyak na kaparusahang pagsisisihan mo habang buhay. Dahil isang paglapastangan sa Diyos ang pagkontra sa kanyang mga banal na mensahe. Ang bahay na gagamitin upang makalikha ng isang kamanghamanghang gusali ay walang iba kundi isa sa mga mission houses na inaalagaan ng mabuti ng mga members nito. Pinagdadausan ng dasal, pangangaral ukol sa salita ng Diyos, panunood at pakikinig sa mga pinakabagong mensahe ng Diyos mula sa mahiwagang larawan ni Maria Amparo. At higit sa lahat, ito ay isang mission house na minarkahan ng Diyos Ama ng mahiwagang krus. Mahiwagang krus dahil ito ay spiritual pa lamang. Hindi pa ito nakikita ng mga taong walang third eye. Ang misyong bahay na ito ay ang napili ng Diyos Ama na maging pambaylo niya sa paglikha ng New Ark o mahiwagang kanlungan. Maraming bisis itong binasbasa ng holy water
ayon sa kautusan ng Diyos Ama. Ang holy water na ginamit ay binasbasan ng mga anghel na nasa mission house, spiritual angels. Nakikita ito ng mga may third eye. Nag-iinsilso rin sa paligid ng mission house na ito, ayon sa kautusan ng mga anghel na nakikita sa picture ni Maria Amparo. Sinusunod ng mga members anuman ang ipagawa ng mga anghel ukol sa pangangalaga sa napiling bahay na ito. Ayon sa mga anghel ay wala nang dapat baguhin sa pagkakagawa nito dahil nakaguhit na ang kaanyuan ng bahay na ito sa kanilang aklat na nasa langit. Kapag mayroon kang binago sa kabuuan ng bahay na ito, ikaw ay magkakasala dahil sinuway mo ang kautusan ng Diyos at babaguhin na naman ng mga anghel ang kanilang naiguhit na sa aklat ng bagong arko na nasa langit. May mga bagay na nasa loob ng bahay na ito na hindi na dapat ilipat ng kinalalagyan. Ang mga tanim sa paligid nito na nakalagay sa paso at nasa labas ng paso ay hindi na dapat palitan o baguhin. Ang mga kwadro ni na Maria Amparo, Monsignor Ciriaco, Pope Francis, God the Father ay hindi na dapat ilipat ng pwesto kasama na ang Ten Commandments, mission goals at iba pang nakasabit sa dingding. Ang altar ay hindi na rin pwedeng ilipat. Ang krus sa bawat pintuan ay hindi rin dapat palitan. Ang mga kortina ay hindi na rin pwedeng palitan. Pwede lang labhan. Dapat panatilihin ang kaayusan at kalinisan sa loob at labas ng mission house na ito. Minarkahan ng gintong krus ang itaas ng bahay na ito. Tanda ito na magiging kanlungan ito ng mga binhi o mga tagasunod ng Diyos sa susunod na henerasyon. Sadyang napakahiwag ang paraan ng Diyos Ama sa makabagong panahon ito. Walang kupas ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga nilikha, kahit ganun pa man ang nangyayari sa sangkatauhan sa ngayon, ay hindi pa rin nawawala ang kanyang pagmamahal sa mga tao. Ikaw na nanonood ngayon, naisip mo na ba na isa ka sa mga nakatala sa Golden Scroll? O naisip mo ba na hindi ka pa nakatala dahil hindi ka pa handa sa pangalawang pagbabalik ni Jesucristo? Sakaling hindi ka pa handa, kailan mo naman babaguhin ang mga dapat mong baguhin sa sarili? Napakabilis ng oras. Baka maging huli na ang lahat. Ayon sa mensahe ay mayroong deadline sa pagtatala ng mga pwedeng makapasok sa New Ark. Kaya lang hindi pa ito sinabi ng mga anghel. Kaya habang may panahon pa ay maghanda ka na. Hindi biro o kasinungalingan ang mga mensaheng ito. Ano naman ang mapapala ko kung mag-iimbento ako ng mga kasinungalingan? Pero hindi kayo pinipilit na maniwala rito dahil mayroon tayong karapatan. Ang dapat mo lang tandaan ay huwag magsabi ng hindi maganda tungkol sa mga mensaheng ito dahil may kaakibat na mabigat na parusang igagawal sa iyo. At huwag mo rin kaming sisihin kung hindi ka papasukin sa New Ark o mahiwagang kanlungan dahil nabigyan ka na ng babala ngayon. Mula noon hanggang ngayon ay paulit-ulit na sinasabi ng mga alagad ng Diyos na maghanda at paghandaan ang kanyang pangalawang pagbabalik. Magdasal, magsisi, magbago at magbalik loob sa Diyos. Yan ang mga katagang paulit-ulit na sinasabi ng mga tunay na pari, mga pastor at mga lider ng iba't ibang simbahan ng mga totoo, makatao at katanggap-tanggap na relihiyon o relihiyosong organisasyon. Subalit, ngayon lang ninyo nalaman na mayroon palang New Ark at may nagtatala sa mga taong pwedeng makapasok sa mahiwagang gusaling ito na magpapakita at mabubuo sa Pilipinas. Subalit bago mangyari ang pagpapakita sa mahiwagang gusali, ay dapat wag nating kalimutan na mauunang dumating si Moses.
alamin sa mga unang episode. Paghandaan din natin ang kanyang pagdating. Siya kasi ang magsisilbing babala at gabay ng sangkatauhan. Ngunit huwag naman nating isipin na maghahanda lang tayo kapag dumating na si Moses. Huwag nating tularan ang mga taong walang paniniwala o hindi lang naghahanda dahil palaging abala. Sapagkat sa oras ng pagdating ni Moses ay makakaramdam ka rin ng takot dahil sa iyong pagpapabaya at kasalanan. Isipin mo na lang ang 3 minutong lindol. Ano sa palagay mo ang iyong mararamdaman kapag lumindol na hindi malinis ang iyong puso at kaluluwa? Hihintayin mo pa bang lumindol bago ka magbago? Mayroon lang akong pakiusap. Magtulungan tayo upang ang lahat ay makapasok sa New Ark at maging ligtas sa panahon ng kadenang parusa at upang tayong maging isa sa mga binhi ng susunod na henerasyon. At huwag kalilimutan na ang mahiwagang gusali ay nasa Pilipinas. Ang espiritual na anyo nito ay tapos na ang gawin. Napakaswerte ng mga taong palaging nakahanda anumang oras dumating si Moses at si Jesucristo. Sila ang mga taong nakatala na sa golden scroll noon pa man. Maswerte rin ang mga taong nag-iisip na magbabago na siya sa mga oras na ito. Dahil isa rin siya sa mga maitatala ang pangalan sa golden scroll at magiging isa sa mga binhi ng susunod na henerasyon. Mga kapatid, gumising na at maghanda upang magkita-kita tayo sa loob ng New Ark. Ako ay isa sa mga leader ng Mission of God the Father na nagsasabing ang lahat ng mga hiwagang ito na nakita sa picture ni Maria Amparo at ang nangyayaring kahiwagaan sa loob ng misyon ay aktwal kong natutuklasan at nararamdaman araw-araw. Ang kapangyarihan ng banal na espiritu ay palaging nagpapadala ng mensahe sa akin anumang oras ang itakda ng Diyos Ama. Alam kong mahirap paniwalaan dahil isa lamang akong ordinaryo at mahirap na nilikha ng Diyos. At isa rin sa mga instrumentong tagatanggap ng kanyang pinakabagong mensahe sa panahon ngayon. Gayunpaman ay tinitiis ko ang napakaraming mga pagsubok sa buhay at sinisikap kong malampasan ang mga ito upang maitaguyod ko ang kahiwagaan ng misyon at maipaalam ito sa mga tao. Subalit sa panahon ngayon, sadyang mahirap nang awatin ang karamihan sa mga taong nasasanay na sa paggawa ng kasalanan. Kailangan na talagang humingi ng tulong sa may mahiwagang kapangyarihan. At yun ay nasa katauhan ni Moses, ang bantog na propeta ng Israel, na isisilang muli at magaganap ito sa Pilipinas. At siya ay isisilang sa bahay na nakatakdang maging New Ark. At doon din siya titira sa bahay na yon na isang mission house. Ibibigay sa kanya ang golden scroll at siya ang nasa pintuan ng New Ark upang basahin ang mga pwedeng makapasok sa loob nito. Ngunit bago pa mangyari ang pagpapakita ng New Ark, ay tutulungan muna niya ang mga tao upang magbalik loob sa Diyos. Ang mga taong hindi maniniwala sa Kanya ay hindi talaga makakapasok sa New Ark. At sila ang mapaparusahan ng kadenang parusa sa labas ng mahiwagang gusali. Maaring mahirapan kayong maniwala sa ngayon. Subalit nais kong malaman ninyo na ang mga ito ay hindi nakasulat sa Biblia dahil ito'y mga mensahe na nakita ng mga members ng misyon na may third eye sa mahiwagang larawan ni Maria Amparo. May karapatan kayong maniwala o hindi. Ang mahalaga ay naipalam namin ang tungkol sa New Ark at may golden scroll sa mga pwedeng makapasok at hawak ito ng mga archangels. Ibibigay ito kay Moses sa itinakdang oras. Si Moses ay gagawa rin ng maraming himala sa pamamagitan din ng kanyang makapangyarihan at walang kupas na tungkod. Ang tungkod niya noon na ginamit sa paghati ng dagat, paghasik ng 10 salot
at iba pang kamanghamanghang mga bagay. Ipapalaganap din niya ang layunin ng mission of God the Father upang maging handa ang mga binhi ng susunod na henerasyon at maging karapat-dapat sa pagbasok sa New Ark o mahiwagang kanlungan. Mga kapatid, sikapin natin huwag madala sa malakas na agos ng kasalanan. Sikapin natin palaging magwagi ang kabutihan. Tulungan ang mga nalulunod at nasasanay na sa paggawa ng kasamaan. Dahil tungkulin ng bawat isa na iligtas ang mga napapariwara sapagkat kung may parusang nagaganap, lahat tayo'y apektado. Halimbawa kapag may bagyo, lahat tayo hinahampas ng hangin. Kapag may lindol, lahat tayo'y niyayanig. Kung iisipin natin ay isa ang nais ipahiwatig ng Diyos. Ito ay ang pagtutulungan. Marahil ay magtataka tayo kung bakit hinahampas pa rin ng hangin at kasama pa rin niyayanig ang paligid ng mga mababait at masunurin sa 10 utos. Bakit ba tayo na isasama pa sa pagpaparusa sa mga masasama? Naririto ang mga natural na kasagutan. Ang hangin ay kumakalat. Hindi ito maliit na bola na dapat ipukol lang sa mga may kasalanan. Kung minsan, ito ang ginagamit ng Diyos na kaparusahan sa isang lugar dahil gusto niyang ipahiwatig na may magagawa ang mga tao sa lugar na ito upang sawayin ang mga sumisira sa kalikasan at ang mga taong gumagawa ng kasalanan. Ang lindol ay nasa lupa. Iisa lang ang ating mundo. Kaya kapag ito'y umuga sa isang lugar, umuuga rin ang nakapaligid nito. Ito naman ay ginagamit ng Diyos na parusa upang bigyan ng babala ang mga taong nagtatayo ng maraming mabibigat na gusali at hindi na gaanong binibigyan ng respeto ang mga punong kahoy sa paligid. Wala na ang napagtataniman dahil puro bakal at semento ang nasa paligid nito. Sinisira rin ang malawak na kalikasan. Bakit kaya hindi na mapigilan ang ganitong mga mapanirang gawain? Nasaan na ang matinong pag-iisip ng mga sumisira nito? Hindi ba nila alam na nadadamay ang kanilang kapwa dahil sa kanilang kamalian? Oo nga't may pakinabang ang pagtatayo ng mga gusali. Subalit, huwag naman ganoon karami. Ang pagkakamaling ito ay pwede pang ituwid kahit paano. Ang simpleng solusyon ay itigil na ang pagtatayo ng malalaki at maraming gusali upang hindi unti-unting lumubog at bumaba ang lupaing kinatatayuan ng mga ito at maging dahilan ng pagkakaroon ng malakas na lindol at pagdaloy ng karagatan patungo rito at mapigilan ang pagkawala ng maraming buhay. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mga parusang ginagawad sa sangkatauhan na kung minsan ay hindi na mabigyan Ang mga ito ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mga parusang iginagawad sa sangkatauhan na kung minsan ay hindi mabigyang pansin ng bawat tao dahil palaging abala. Marami ang nakakalimot sa pagsunod sa 10 utos. Ang iba ay talagang baliwala lang sa kanila ang kautusan ito. Sila ang mga taong dapat nating tulungan. Subalit kung hindi na talaga madala, ay pagdasal na lang natin at humingi ng tulong sa Diyos na ipadala na sa atin ang makapangyarihang si Moses upang tayo matulungan at upang tayong lahat ay magkita-kita sa loob ng New Ark o mahiwagang kanlungan.
Ako ay isa sa mga leader ng misyon na nagsasabing maraming salamat sa pagbibigay oras ninyo sa episode na ito. At sana ipagsabi ninyo sa iba ang tungkol sa New Ark o mahiwagang kanlungan upang sila ay maitala sa Golden Scroll at makapasok sa loob nito. Abangan ang susunod na episode. God bless us all.